Lord, maraming salamat sa araw na ito. Dinideklara namin na ang banal na Espiritong nakatira sa amin, ituro kami kay Jesus. Dinideklara namin ang Gospel of Christ ay nasa buhay namin, loob at labas ng buong pamilya namin. Lahat ng may sakit, dinideklara kong magaling na. Lahat ng may simptomas, magaling na. Lahat ng may simptomas ng cancer, magaling na. At walang anumang magagawa ang sakit, maging ang karamdaman sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin habang kami ay lumago sa pagkakilala sa aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Basa, 1, 2, 3. Ang Diyos ay tumutugon ng panalangin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pag sinabi yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, amen po ba? God answered prayers. Amen. Tingin, dapat po ang pagkakaintindi, pagkakilala natin sa Diyos ay nakabase sa tamang interpretasyon at pagpapaliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita. Pag hindi nyo po kilala yung Diyos sa Bibliyang paraan, hindi magiging maganda yung relasyon nyo sa Diyos. Hindi magiging maganda kung paano kayo dadalangin sa Diyos. Amen. Ulit po. Nung naging born again ka na, akala natin yung Diyos, pag pumunta ka sa Diyos at pag kinausap mo yung Diyos, ay merong mga rules. Dapat may rules. Pag lumapit ka sa Diyos, dapat may rules. Bago ka manalangin sa Diyos, dapat may mga cordon sanitaire. Wala po. Pag lumapit ka sa Diyos, wala na pong rules. Para kang lumalapit sa tatay mo. Nung bago kaming born again, tinuruan kami paano mag-pray. Binigyan kami ng 4 na paraan mag-pray. Acts, yung ibig sabihin ng A, sasambahin mo muna yung Diyos, pupurihin mo muna yung Diyos. Yan. Pangalawa, pagkatapos mong purihin yung Diyos, mangungumpisal ka ng iyong mga kasalanan. Confession. Pangatlo, magpapasalamat ka sa Diyos. Pang-apat, tsaka ka hihingi. Supplication. Ang daming rules. Ang daming rules. Kung kayo may tatay, gusto nyo kausapin yung tatay nyo, sasabihin nyo muna sa tatay nyo, pinupuri kita, Daddy. Pinasasalamatan kita, Daddy. Ganun ba? Tapos sasabihin mo, Daddy, sorry, ang dami kong kasalanan sa'yo bago ka humingi. Tapos sasabihin mo, Daddy, Thanksgiving, Daddy, sambahin ka, purihin ka, Daddy. Tapos sabihin mo, pengin allowance. Ganun ba? Ganun ba? Wala akong rules. Ang paglapit natin sa Diyos nakabase sa relasyon ng tatay at anak. Anumang oras, anumang panahon, anumang nararamdaman mo, lalapit ka lang sa Diyos at sasabihin mo, Daddy. Amen. Paano kayo mag-pray? Pag hindi nyo naiintindihan at kilala yung Diyos, paano kayo lalapit sa Diyos? Paano kayo mananalangin? Amen po ba? So, kung merong Diyos at naging tao na magtuturo kung paano manalangin at lumapit sa Diyos, wala na pong iba kung hindi si Jesus Christ. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Uulitin ko, pag hindi nyo kilala ang Diyos sa Bibliyang paraan, hindi magiging tama yung relasyon mo sa Diyos. Si pastor po, ako po ay isang sakristan ng 7 taon. 7 years. Nililid ko po yung mga tao sa isang balite na mayroong isang ribulto at nananalangin kami doon 3:00, 6:00 ng Angelus. Tuwing Sabado, nililipat namin si Mama Mary sa bawat bahay. Ang tawag dyan ay
Nililipat ko yan. Ako ang nagli-lead. Akala namin, yun ay prayer. O kaya natuto kang prayer ng mga prayer kay Santo, prayer, o tinatawag ng mga Novena prayers. Hindi po. Tingnan po natin ito. Amen po ba? So dito nagtuturo si Jesus kung ano ang isang relasyon ng tao sa Diyos na pinapakinggan yung panalangin. Okay? Ito po ay series ng God-answered prayer. May natutunan tayo na yung Diyos daw, sasagot yan yes, sasagot ng no, sasagot ng wait. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. O, mag-aasawa na ako, Lord, bigyan mo ko. Sasagot si Lord, wait. Ganun ba? Hindi po totoo yun. Yun yung mga turo ng mga pastor, pakundo, na nagturo sa atin. O, tingin po kayo dito sa isang talinghaga. Pag sinabi hong talinghaga, si Jesus nagtuturo noong panahon na yon ng isang talinghaga. Hindi po yan literal, pero yan may analogy at may illustration. Ini-illustrate niya. Kaya siya nagkakaroon ng talinghaga para yung mga walang panahon sa Diyos, hindi nila maintindihan. Pero yung may gusto at may panahon sa Diyos, maintindihan nila. Kaya kadalasan, pagkatapos magsalita ni Jesus ng talinghaga, lumalapit yung mga disciple niya, tinatanong nila si Jesus, ano po ibig sabihin ng parable na sinabi niyo? Okay po ba? O, basahin po natin sa Luke chapter 18, verse 1 to 9 muna. Nagsabi si Jesus ng isang talinghaga. Parable sa English. Illustration, analogy, hindi siya literal. Okay? So may mga fiction na tao, may fictitious na mga karakter, at pinapaliwanag ng Panginoong Yesus. So wala na pong ibang magaling magturo para manalangin at maging maayos sa Diyos, kundi walang iba, kundi si Jesus. Si Jesus na Diyos, nagkatawang tao para ipakilala sa atin yung Diyos. Amen po ba? Sabi ni Philip, Teacher, Jesus, pakita mo nga sa amin yung Father. Pag nakita namin yung Father, okay na kami. Sabi ni Jesus, Philip, ang tagal mo na akong kasama niyo, pakilala yung Father. Pag nakita mo ako, nakita mo na yung Father. Kasi si Jesus, ang personal imahe ng Diyos sa tao. Pag hindi mo kilala si Jesus, hindi mo kilala yung Diyos. Amen po ba? Sabi ng John chapter 1, in the beginning, God, and God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi ng verse 14, and the Word became flesh. Nung umpisa yung salita, kasama ng Diyos yung salita, at yung salita ay Diyos. Sabi ng verse 14 ng John chapter 1, at yung salita na Diyos, nagkatawang tao. Amen. Kaya pag kilala mo si Jesus, kilala mo na yung Diyos. Sapagat si Jesus, yung Diyos na nagkatawang. Kasi yung Diyos, pag spirit siya, pag hindi mo siya nakita, hindi mo siya makikilala. Kaya sabi ng Diyos, okay, di ako kilala ng mga tao, magkakatawang tao na ako. Hello! Amen po ba? Isang araw, tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, pumunta sila doon sa isang lugar. Ano sabi ng mga tao sa akin? Kayo daw po ay propeta. Kayo daw po ay si Elijah. Kayo daw po ay si Juan. Mali lahat. Tinanong ni Jesus, kayo, palagay niyo sino ako? Sumagot si Peter. Bida yun eh. Sabi ni Peter, kayo po ang anak ng Diyos. Wow. Siyempre, pag sinabi mo anak ng Diyos, Diyos. Sabi ni Jesus, Pedro, flesh and blood, laman at dugo, hindi yan pinaintindi sa'yo. Ngunit pinaintindihan ng amang nasa langit. Amen po ba? So nagsabi si Jesus ng isang talinghaga sa kanila upang ipabatid sa kanila na kailangang manalangin lagi at huwag manghina.
Verse 2, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom, hindi siya natatakot sa Diyos at hindi siya ginagalang ng tao. Itong storya na to, tinuturo ni Jesus kung ano, sino ka at ano yung panalangin. Amen po ba? Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom, hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya ginagalang yung tao. So may mga karakter dito sa talinghaga na ito. May isang judge na hindi natatakot sa Diyos. So hindi yan Diyos. Hindi niya ginagalang yung tao. Verse 3, sa lungsod na iyon ay may isa namang balo. Sabihin niyo, balo. O, ano yung ibig sabihin ng balo? Isang babae na patay na yung asawa niyang lalaki. Yun ang tawag dyan, balo. Amen ba? Widowed. Oh. Laging nagpupunta sa judge, sa hukom, na walang takot sa Diyos at walang paggalang sa tao. Sinabi nito, ipaghiganti mo ako sa aking kalaban. Verse 4, sa ilang panahon, ang hukom ay umayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na kinakatakutan ng Diyos at wala akong ginagalang na tao. Tingnan niyo po ito, ha? Verse 5, ngunit, ipaghihiganti ko ang balong ito. Kung hindi, papagurin niya ako sa kanyang patuloy na pagparito. Kahit wala akong takot sa Diyos, hindi ko ginagalang yung tao, pero yung balong ito, ipaghihiganti ko. Kasi yung balo ay merong oppressor, ino-oppress. So humingi siya ng tulong sa judge na hindi takot sa Diyos at walang paggalang sa tao. So sabi ng judge na ito, tutulungan ko na lang to. Kasi sobra, babalik-balik lang to, mapapagod ako dito. Verse 6, sinabi ng Panginoon, tingin, dinggin ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. Verse 7, hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaraing sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Verse 8, basa po, sinasabi ko sa inyo, agad na ipaghihiganti ng Diyos, magkagayon pa man pagdating ng anak ng tao. Sinabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Magkagayon pa man, pagdating ng anak ng tao, ang ibig sabihin ng symbol o analogy ng anak ng tao, walang iba kundi si Jesus, the Son of Man. Ano ibig sabihin ng anak ng tao? That God became man. Amen. God became man. Yan po ang terminology sa Bible. Pag narinig nyo, Son of Man, capital S, capital M, referring to Jesus who is God, who became man. Sabi dyan, pagdating ni Jesus, makakasumpong kaya siya ng, basa, pananampalataya. Pag dumating na ho ba si Jesus? Dumating na si Jesus. Naintindihan niyo po ba? Ano po yung tinuturo dyan? Pag dumating si Jesus, makakasumbong ba siya ng pananampalataya? Tingnan po natin. I-break natin yung talinghaga. O, tingnan natin to. Nasaan ako? Sa Luke 18 verse 2, sabi diyan, sinabi sa isang lungsod ay may isang hukom, hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya ginagalang yung tao. So itong hukom na to, ang analogy niya, hindi siya yung Diyos. Kasi hindi siya natatakot sa Diyos. Wala siyang respeto sa tao. Verse 4, sa ilang panahon, ang hukom ay umaayaw. Sa bandang huli, sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinakatakutan ng Diyos at wala akong ginagalang na tao. Tingin,
So hindi mo siya itatype na siya yung Diyos. Hindi nga siya natatakot sa Diyos. Wala siyang galang na, hindi niya ginagalang yung tao. Itong judge na to. Andyan po ba kayo? Sabi ng verse 6, sinabi ng Panginoon, dinggin ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. So sa talinghaga, yung judge, yung hukom, hindi siya yung Diyos. Bakit? Ito po yung Diyos. Sabi ng Psalm 71, kayo po ang matuwid na hukom. So yung Diyos, matuwid na hukom. Yung pinire-refer sa talinghaga, unjust. Okay? Sabi ng Psalms 100, tapos napapagod. Sabi, ayoko na dito, napapagod ako. Pag kinulit ako, kaya sasagutin ko na to. O, tingnan niyo po yung Diyos. Psalms 121 verse 4. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Yung Diyos, hindi ko siya natutulog, hindi siya umiidlip. Ibig sabihin, hindi siya napapagod, hindi siya naiinit, hindi siya nagagalit. Sabi ng Isaiah 40 verse 28, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba naririnig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Basa! Hindi siya napapagod. Hindi siya nanghihina. So, ibig sabihin, doon sa talinghaga, yung judge, hindi yun yung Diyos. Amen ba? Dahil hindi siya natutulog, siya ay matuwid, righteous judge, at hindi siya napapagod o hindi siya nanghihina. Yung widow naman, hindi siya mananampalataya. Hindi siya yung mananampalataya. Amen. Hindi mo pwedeng itulad yung widow sa isang mananampalataya. O sa isang born again. O sa isang Christian. Okay po ba? Hindi ko kayo marinig. Balikan ho natin sa verse 7. Hindi pa ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaraing sa kanyang araw o gabi? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Ang ibig sabihin ng ipaghihiganti galing po sa Greek word na ekdikisis. Loose from oppression. Sa Tagalog, ipaghihiganti tayo ng Diyos. Aalisin tayo sa oppression. Ang ibig sabihin ng avenge, ipaghihiganti. Aalisin tayo sa oppression. Yan po ang ibig sabihin. Verse 8, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ekdikisis, ipaghihiganti. Ipaglalaban tayo ng Diyos. Amen. Magkagayon pa man, pagdating, paano tayo ipaghihiganti ng Diyos? Kaya sabi diyan, magkagayon pa man, pagdating ng Diyos, yung Diyos na nagkatawang tao, makakasumpong ba siya ng pananampalataya? Tingnan natin ang ibig sabihin ng vengeance. Ekdikisis, ang ibig sabihin niyan, pagpaparusa, pagpapalaya sa parusa. Sabihin nyo, pagpapalaya sa parusa. Paghihiganti para palayain tayo sa parusa. Yung babae, humihingi ng katarungan sa isang judge na masama. Walang takot sa Diyos. Walang paggalang sa tao. Pero nakakuha siya kasi baka napagod yung judge. Hindi niya napababalikin, tutugunan niya na lang. Pero yung Diyos natin, hindi siya napapagod, hindi siya natutulog, hindi siya unjust judge. Pero ipaghihiganti niya tayo. Amen. Hindi sa mga kaaway. Tingnan natin ha. Isa pa. And shall God avenge His own elect who cry day and night to Him through birds along with them? Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos? Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos? So avenge, paghihiganti. Verse 8, I tell you, sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Magkagayon man, magkagayon man, pagdating ba ni Jesus, makakasumpong ba siya ng pananampalataya? Sabihin niyo, pananampalataya. Ibig sabihin,
yung inyong pananampalataya, yung inyong katwiran, at yung biyaya ay walang iba kundi si Jesus. Persona. Tignan niyo po yan, verse 8. Diretso natin sa verse 9. Also, so ang pinag-uusapan dito sa talinghaga na to, kung paano yung tao ay magiging matuwid. Makakasumpong ba ang Diyos? Makakasumbong ba si Jesus ng mananampalataya sa Kanya? Sa isang buong kwento to, Luke chapter 18 verse 1 until verse 14. Also, He spoke this parable. May ilang mga nagtiwala sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid at hinahamak nila ang iba. Sa kanila ay sinabi rin ni Jesus ang talinghagang ito. So, ang buong konteksto nito, meron bang makikita ang Diyos na righteous? Righteous? Sabihin niyo, righteous? May makikita ba yung Diyos na matuwid? Ibig sabihin, may makikita ba yung Diyos na nananampalataya kay Jesus? Yung makikita ng Diyos na mananampalataya kay Jesus, yun ang katutugunin ng Diyos na mga panalangin. Amen ba? O, tuloy natin. Sa kabila ay sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, verse 10. Dalawang lalaki ang umahon sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo. Ang isa ay maniningil ng buwis. So, dalawang tao. Doon sa una, dalawang tao din, yung unjust judge at saka yung balo. So, ang buong kwento na to, yung Diyos ba makakakita ng mga taong mananampalataya kay Jesus sa lupa? At doon sa mga taong yon, kakatagpuin ng Diyos yung kanilang mga panalangin. Amen. So, ito po ay hindi teaching ng prayer, kundi teaching that those who are righteous are those God hear prayers. Tuloy natin. So, isang Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Sabi ng verse 11, tumayo ang Pariseo at nanalangin siya ng kanyang sarili ng ganito. Tumayo yung Pariseo at nanalangin siya. Nagmamalaki siya na siya ay matuwid, na siya ay righteous. Sabihin niyo, righteous. Na siya ay matuwid. Nanalangin siya sa kanyang sarili. Sarili ng ganito. Diyos! Pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng taong ito, itong makasalanan, yung naniningil ng buwis. Diyos, salamat! Matuwid ako. Hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na to. Hindi ako nangingikil. Naniningil ng buwis, nangingikil. Hindi ako nangangalunya. Praise the Lord. Palakpakan ng Pariseo. Hindi rin ako nangingikil ng buwis, maniningil ng buwis. Hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na to. Sinasabi niya, Panginoon, matuwid ako. Hindi ako katulad nitong maniningil ng buwis. Nangingikil. Panginoon, matuwid ako. Hindi ako nangangalunya. Hindi katulad ng nangingikil ng buwis na to. Verse 12. Panginoon, dalawang ulit akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Wow! Praise the Lord. Hallelujah. Bait, di ba? Sinasabi niya, hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na to. Hindi nagpa-fasting. O ngayon, papipiliin ko kayo. Sino ang gusto niyong persona dyan? Yung maniningil ng buwis o yung Pariseo? Well, hindi nyo. Nagpa-fasting dalawang beses sa linggo? Hindi nangangalo niya? Ha? Hindi nangungutong. Yung isa, nangungutong, nangangalo niya, hindi nagpa-fasting. O sino ang gusto nyo? Yung naniningil ng buwis o yung Pariseo?
Hindi kayo makapili ngayon, oh. Doris, siyempre, yung Pariseo, good! Di ba? O, tingin. So, ito po ang pinag-uusapan dito, kailangan may pananampalataya kay Jesus. Pag may pananampalataya kay Jesus, meron ka ng righteousness, may katuwiran ka na, at lahat ng panalangin mo sasagutin ng grace, by grace. Lahat yan na kay Jesus. Faith is Jesus, righteousness is Jesus, grace is Jesus. All your righteousness, all your grace, all your faith is the person of Christ. Then, all your prayers will be answered to that. Amen po ba? O, tinan natin to. Pagdating ng anak ng tao, may makikita ba siyang pananampalataya sa kanya dito? Palagay nyo, sino ang nananampalataya kay Jesus dito sa dalawang ito? Yung Pariseo o yung naniningil ng buwis? Yung Pariseo na naman. Siyempre, ang bait, di ba? Tinan nyo. Ano sabi ni Jesus? Verse 13. Ngunit, ang maniningil ng buwis na nakatayo, sabi ng Pariseo, nangungupit yan. Sabi ng Pariseo, nangangalun niya yan. Sabi ng Pariseo, hindi nag-aayuno yan. Nakatayo sa malayo at hindi man lamang niya itinataas ang kanyang paningin sa langit. Sa halip ay kanyang binabayo ang kanyang dibdib. Sinabi niya, Diyos, pagkalooban mo ako ng iyong habag. Ako na isang makasalanan. Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito, yung maniningil ng buwis, ay umuwi sa kanyang bahay na, basa, pinabaging matuwid. Sa English, justified. Yung Pariseo, sa isip niya, sa puso niya, sa ginagawa niya, feeling niya, siya ay pinaging matuwid. Ibig sabihin ng pinaging matuwid, pinatawad ang kasalanan mo. Yun po ibig sabihin ng righteous. You being justified. Akala ng Pariseo, yung Pariseo po, sa panahon ni Jesus, yan po yung mga bishop, mga pastor, mga pare sa panahon ni Jesus. Sabi ni Jesus, I tell you, this tax collector went down to his house justified rather than the Pharisee. At ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa. At ang bawat isang nagpapakumbaba ay itataas. So sa kwento, sa talinghaga, yung mga taong nagmamagaling para sa sarili nila, sa nagagawa nila, sa kabanalan nila, binababa ng Diyos. Yung mga taong nagpapakumbaba at walang pwedeng ipagmalaki kundi si Jesus, yun ang tinataas ng Diyos. So, ang ibig sabihin, yung mga taong nagmamalaki sa kanilang relihiyon, yung mga taong nagmamalaki sa kanilang magagawa, mga mabubuting gawa, na sila ay matuwid, binababa ng Diyos. Pero yung mga taong walang pwedeng ipagmalaki, kundi si Jesus yung kanilang pananampalataya, si Jesus yung kanilang katwiran, si Jesus yung kanilang kapatawaran, yun ang totoong nagpapakumbaba at yun ang itinataas ng Diyos. Yun ang inililigtas ng Diyos. Amen ba? Tingnan niyo po ito. Sabi ng Romans chapter 4 verse 25, si Jesus ang binigay para sa ating mga pagsalansang. Ibinangon mula sa mga patay para tayo ay maging matuwid, justified.
righteous. Amen po ba? Sa mundo, ito, magpakabait kayo, magpakatuwid kayo, magpakaganto kayo, maliligtas kayo. Sa Biblia, manampalataya kayo kay Jesus at kayo ay magiging matuwid at kayo ay mapapatawad sa inyong mga kasalanan at kayo ay ligtas na. Sa mundo, magpakabait ka, magpakabanal ka, magpakamakatuwid ka sa sarili mong paraan para maligtas ka. Pero ang totoo, hindi ligtas. Katulad ng Pariseo, hindi napatawad. Sa Biblia, kailangan si Jesus ang kapatawaran mo. Dapat si Jesus ang kabanalan mo. Dapat si Jesus ang katwiran mo at maliligtas ka. Amen ba? Nandyan po ba kayo? So your righteousness, your faith, and grace, which is the person of Christ Jesus, where your prayers are answered. Doon tinutugon ng Diyos ang panalangin natin. Kaya sabi ng talinghaga, ito ay tinuro para wag tayong tumigil sa panalangin. Tapos sa dulo, may masusupungan bang pagdating ba ni Jesus, meron ba siya makikitang nananampalataya sa Kanya? Amen ba? O, tingin. Tingin niyo po ito. Sabi ng Romans chapter 5, verse 1 to 2, kaya nga, yamang tayo ay pinaging matuwid. Sa English, justified. Ulit, balik tayo doon sa kwento. Sino yung justified, pinabaging matuwid? Yung Pariseo, na banal, hindi nangangalunya, nagbibigay ng igapo, nag-aayuno, o yung makasalanang wala nang ipinagmalaki kundi yung kanyang Jesus, yung kanyang Diyos. Sabi diyan, kaya nga yamang tayo ay pinabaging matuwid sa pamamagitan ng basa. Pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdating ng anak ng tao. May masusumpungan ba siyang nananampalataya sa Kanya? Tapos binigay niya yung example. Yung Pariseo at tapos yung talinghaga niya sa unjust na hukom at sa isang balo. Naintindihan niyo po ba? Sabi ng verse 2, sa pamamagitan din niya. Sino niya? Si Jesus. Tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sa biyayang ito ay tayo naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa ng kalawalhatian ng Diyos. O, tingin, ulit. Yung righteousness mo, yung faith mo, yung grace is the person of Christ Jesus where all your prayers are answered. It's not about you. It's not about what you do. But it's all about Christ, who is your righteousness, who is your faith, who is grace, where all your prayers are answered. Amen. Praise the Lord. So yung panalangin mo nakabase kay Jesus. May makikita ba ang Diyos na pananampalataya? Oh, next. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, dahil sa Kanya kayo ay nakaibasa, yung may kulay. Dahil sa Diyos Ama kayo ay nakaibasa. Ginawa niya siya na maging karunungan at may kulay. Kabanalan at katubusan para sa atin mula sa Diyos. So si Kristo, yung katwiran. Yung Pariseo, yung katwiran niya, yung kautusan. Yung katwiran niya, yung kabaitan niya. Hindi siya nangangalo niya. Hindi siya nangingikil. Nag-aayuno siya. Nagbibigay siya ng igapo. Yun ang katwiran niya. Feeling niya, matuwid siya, at ligtas siya, at napatawad siya. Sabi ni Jesus, hindi. Hindi yun ang paraan. Amen po ba? Sino ang katwiran? Si Jesus. Yung maniningil ng buwis, wala siyang ipagmamalaki.
Tignan niyo po, makikita niyo mamaya, papakita natin. Tignan niyo po, ulit. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Tumayo yung Pariseo, nanalangin. You see, yung pananalangin mo at yung pananampalataya mo, magkasama yon. I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers. Yung pagkakasulat nung nag-translate or even as this tax collector, sa original, nagpapasalamat ako, Panginoon. Nag-pray siya. Hindi nga siya nag-pray sa Diyos, yung sarili niya. Hindi ako katulad nito. Ito, ano extortioners? Nangingikil. Ito, masama. Ito, adulterer. Hindi ako katulad niyan. Oh, verse 12. Dalawang ulit ako nag-uuyuno. Tinan po siya. Nagbibigay ako ng ikapo. Di ba ang bait nito? Mabait ho ba to? Ito, tingin niya, pinatawad siya sa kasalanan niya, pinaging matuwid siya, kasi ginagawa niya ito. Amen. O, tingnan niyo po ito. Sa Romans chapter 3, verse 19. Kasi pag hindi niyo alam yung Diyos sa Biblia ang paraan, malilito kayo habang nabubuhay kayo dito. Akala niyo pabaitan para maligtas. Sabi diyan, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa kanila na nasa ilalim ng kautusan upang patigilin ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay managot sa Diyos. Lahat ng tao sa buong mundo will become guilty before God. Pag na-miss mo ho yung isa doon, na-miss mo na lahat, mananagot tayo sa Diyos. Amen ba? Guilty. We will become guilty. Ang purpose ng 10 utos, hindi para gawin kang mabait. Ang purpose ng 10 utos, para malaman mo na ikaw ay makasalanan. Sabi ng Pariseo, hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na to. Hindi ako nangangalo niya. Akala niya, yung pangangalo niya, tingin. Akala niya yung pangangalo niya, kukuha ka ng babae, magsisiping kayo, kuha ka ulit, magsisiping kayo, iba. Yun daw yung pangangalo niya. Sa act. Pero sabi ni Jesus, sino man sa inyo, tumingin sa babae, sa lalaki, nang may pagnanasa, nanghangalo niya na kayo, patay tayong lahat. Amen. Pag tumingin ka sa babae, wow, ganda. Nangalo niya ka na. Nilagay ni Jesus yung standard ng kautusan na wala talaga totoong papasa. Lalo na yung mga babae, ay, pambati. Nangalo niya ka na. Sino papasa? Para maging guilty. Verse 20. Kaya nga sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, basa. Sabay-sabay, parang choir. 1, 2, 3. Bang! Walang magiging justified. Walang magiging righteous. Yung Pariseo, nagpapaka-righteous by the law. Pero ang totoo, hindi siya righteous, hindi siya justified. Sabi ng Diyos, walang taong mapapagiging matuwid sa harapan niya sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang lubos na pagkaalam sa kasalanan ay sa pamamagitan ng basa, kautusan. Kaya nga si Jesus bumaba sa lupa para gawin niya at i-fulfill niya ang lahat ng kautusan. Para pag sumampalataya ka sa Kanya, bang! You are justified. Boom! You are righteous by one sacrifice on the cross. Amen. Pinahihirap ng relihiyon ang kaligtasan. Pinadali na nga ng Diyos, pinahihirapan na yung tao.
Kailangan magganto ka, kailangan magganyan ka, kailangan magganong ka, bago ka lumapit sa Diyos, kailangan ganto, ganto, ganto. Kaya araw-araw, Panginoon, bago kami lumapit sa iyo, saliksikin mo po ang aming mga puso at isip. Kung meron pang mga kasalanan na nakikita ka, napakadami. Kaya nga ang ginawa ni Jesus, sa isang pagbububo ng dugo, lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko noon, ngayon, hanggang sa darating na panahon, hinugasan at pinatawad. Amen. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pang yesterday, pang today, pang forever. Amen. That's why you are forgiven forever. You are justified forever. You are righteous forever. Kasi yung pag sinabing kautusan, 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 it's all about you. Pag sinabing grace, pag sinabing gospel of Christ, it's all about Christ and what He did. Pag sinabing kautusan, it's all about you, what you will do, what you will do, what you will do. Pag sinabing gospel of Christ, death, burial, and resurrection, it's what Christ did and finished on the cross for you. Amen. Kaya kay Jesus marirelax ka. Kaya sabi ni Jesus, magsiparito kayong lahat sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Kasi kay Jesus, rest. Lalapit ka sa Diyos, Lord, Daddy, pagod ako. Pero Lord, salamat binigyan mo ako ng ganito. Lord, pahingi pa ako ng ganun. Ganun lang. Ganun lang yung prayer. Walang struggle. Walang mga rules, regulation, at standard. Lapit ka sa tatay mo, Dad, kailangan ko ng motor, kahit second hand. That's it. Amen. Naiintindihan niyo po ba? Tingnan niyo po sa verse 21. Subalit ngayon, ang katwiran ng Diyos. Ngayon, ang pagiging matuwid ng Diyos at righteousness ng Diyos ay inihayag ng hiwalay. Sabihin niyo, hiwalay sa kautusan. Ang ibig sabihin, huwag mong ipagsama yung kabanalan mo dahil sa magagawa mo at sa kabanalan na meron si Jesus. Huwag mo ipagsama yung nagagawa mo, yung katwiran mo sa ginawa at tinapos ni Jesus. Subalit ngayon, ang katwiran ng Diyos ay inihayag ng hiwalay sa kautusan. Ito ay pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Basa ko may kulay 1, 2, 3. Ang ito ng Diyos ay sa pamamagitan ng BAM! Ganun po kasimple. Bakit? Bakit ganun kasimple? Pastor, pinadadali mo naman yung kaligtasan. Correct! Pastor, ganyan ba kadali maligtas? Yes! Pastor, ganyan ba talaga? Totoo? Walang kahirap-hirap para maligtas? Yes! Kasi lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng sumpa, lahat ng parusa ng kasalanan mo at kasalanan ko, kinuhang lahat ni Jesus. Inilibing pagkatapos ng 3 araw na buhay na magbuli para ideklara kang righteous and justified. Amen! Ito ay para sa lahat at sa kanilang lahat na basa. Sumasampalataya. Kanino? Kay Jesus. Para sa lahat ng tao. Amen ba? Tingin. Balikan mo natin. Sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, agad silang ipagiganti, magkagayon man, pagdating ni Jesus. Makakasumbong ba siya ng pananampalataya? Amen? Pagdating ni Jesus. Dumating na si Jesus
May nananampalataya pa? May mananampalataya pa? Para sila maging righteous, para sila ay ma-justify. Then all their prayers will be answered. Lahat ng panalangin ng taong matuwid, ang dalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan. This will be a series. So kung konti-konti natin, hindi ko kaya ng isang, siguro mga 20 hours yon. Gusto nyo tirahin ko ng isa't kalahating oras? Maawa naman kayo sa akin. Baka tulugan nyo lang ako. So it will be a series, alright? Anong klaseng panalangin na sinasagot ng Diyos by grace? Amen ba? Oh. And the tax collector standing afar off. Tinan niyo po ito. The tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Yung Bible, yung English po, hindi yan totoong word ng Bible. Sinulat yan sa Greek. So ano ibig sabihin ng merciful? Tingin, basa po. Ano ibig sabihin ng merciful sa Greek? Hilaskomai. Ang ibig sabihin, sin offering, payment for sin. Sa panahon nila, pag pupunta ka sa templo, tingin po kayo, pag pupunta sila sa templo, may dala silang offering. It's either ang dala nila kambing o pag medyo kaya mo, kambing o kaya tupa. So yan, yung lalaki walang dalang kambing, tupa. Sarili niya lang. He pray for himself. Ito, yung Pariseo wala, ito may dalang kambing o tupa. Kaya hindi makatingin sa langit eh. Nakatingin lagi siya doon sa kanyang sacrifice. The tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast. God, sa original, be merciful. Hilaskomai, sin offering or payment for sin. To me, a sinner. Nakatingin lagi doon siya sa sacrifice niya. Panahon ho yan ng law. Amen? So yun pong ibig sabihin ng be merciful to me. Tignan niyo po ito. Sabi ng Hebrews 2:17, therefore, in all things, Jesus had to be made like his brethren that he might be a merciful and faithful high priest in all things pertaining to God, to make propitiation. Big word, hilaskomai. Sa Tagalog, si Jesus ang handog sa napantubos. Sa alin? So yung tax collector nakatingin sa kanyang propitiation, sa kanyang hilaskomai, sa kanyang pantubos. Panginoon, mabag ka sa akin. Isang makasalanan. He was looking at his sacrifice. Sino yung pantubos? Si Jesus. Siya yung handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ngayon, si Jesus na po yung katubusan. Si Jesus yung kapatawaran ng kasalanan. Ang pantubos at kapatawaran ng kasalanan, hindi yung iyong sakripisyo, hindi yung magagawa mo, kundi persona. Si Jesus, na Diyos nagkatawang tao, namatay, nilibing, at pagkatapos ng 3 araw na buhay na magbuli, siya ang kapatawaran ng kasalanan mo. Siya ang katubusan ng kasalanan mo. Siya ang naging justification mo. Amen. Your propitiation is a person. And His name is Jesus. Sabi ho ng 1 John chapter 2 verse 1 to 2. That's how you study the Bible. O sabi dito, my little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father. Sino daw yung advocate sa Father? Yung helper. Basa. Jesus Christ, the righteous.
Siya lang yung matuwid. Tingnan niyo po, kung si Jesus lang yung righteous, walang ibang righteous. So, pag nanampalataya kay Jesus, maninirahan si Jesus sa iyo by the Holy Spirit, now you are righteous. Yung katwiran niya, hindi niya kailangan yun. Sino may kailangan ng katwiran niyan? Ikaw, ako. When you believe on Him, His righteousness is your righteousness. What He did is for your justification, not what you're doing. Yung Pariseo trying to be justified by what he did, good. But he cannot be justified. Ganyan po sa mundo. Ganyan ang relihiyon, tinuturo sa relihiyon. Magpakabait, magpakabait. Hindi mo masama magpakabait. Mabuti pong magpakabait. Do not misinterpret me. Pero yung kabaitan, hindi nakakapagpatawad ng kasalanan. Mas masarap yung sumampalataya ka sa Diyos na patawad ng kasalanan mo at nagiging mabait ka. Iba yung mabait ka para mapatawad ng kasalanan mo at maligtas ka. Iba ho yun. Ibang usapan yun. Amen. Ulit. Iba yung mabait ka para mabawasan at mapatawad ng kasalanan mo. Hindi ka mapapawasan at mapapatawad sa kasalanan mo. Iba yung nanampalataya, hindi ka mabait, nanampalataya ka, napatawad ang kasalanan mo, at naging mabait ka. Ulit! Gusto kong maintindihan nyo. Ulit, tingin. Iba yung mabait ka, as napatawad ang kasalanan mo, at naging matuwid ka. Iba yung makasalanan ka, napatawad yung kasalanan mo, naging matuwid ka, naging mabait ka. Resulta lang ng kapatawaran yung kabaitan mo. Yung kabaitan mo, hindi magre-resulta ng kapatawaran ng kasalanan mo. Dahil kay Jesus. Palakpan natin si Jesus. Sana bago pag-uwi nyo, may naintindihan kayo kahit paano. Amen! O, tingin! Verse 1. Verse 1 yun, di ba? Ito ko yung verse 2. Si Jesus Himself is, basa, the propitiation for our sin, hilis kumay. Si Jesus mismo ang kabayaran, ang katubusan, ang pagiging matuwid mo, ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Hindi religion, hindi simbahan, hindi magagawa ng tao. He is a person, God, who became man, died as a substitute for your sin, buried after 3 days, rose again from the dead. He is your propitiation. Amen. Siya yung sin offering, siya yung sacrifice, siya yung kabayaran. Siya yung katwiran. Want more? In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son, referring to Jesus, to be the hilas kumay for our sin. Sa Tagalog, sinugo ang kanyang anak na pantubos. Sino ang pantubos? Sino ang kapatawaran? Sino ang katwiran? Woo! Sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ulat! The forgiveness of your sins, your righteousness, your holiness, your justification is a person. That's Jesus Christ. Kaya yung maniningil ng buwis, hindi makatingin sa langit. He's looking at His sacrifice. Amen. For the law was given through Moses. Tignan niyo po. Basa. But so yung kasugutan ng ating mga panalangin, by grace, nakabase lahat kay Kristo Jesus. Amen. Sabi ng 1 Peter chapter 1, of this salvation the prophets have inquired and searched carefully who prophesied
the grace. Anong title ng ating pinagbubulay-bulayan? God answered prayer by grace. So, sino yung grace? Si Jesus pa rin. Amen. Andiyan po ba kayo? Sabi ni St. Paul, mga kapatid, ang desire ng puso ko at panalangin para sa lahat ng mga Hudyo. Okay. I bear them witness that I have a zeal for God, but not according to knowledge. Verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believe. Tingin sa Tagalog, si Jesus, siya na yung finish at katapos-tapusan ng 10 utos at mga utos sa Biblia. Si Jesus na ang nag-fulfill nun, si Jesus na lahat ang gumawa nun. So siya na yung katapos-tapusan para magkaroon tayo ng katwiran. Hindi religion, hindi yung magagawa mo, hindi yung mga kautusan, kundi si Jesus. He came to fulfill it. Then if you believe Him, bang! You're righteous. You're justified. Amen. Sa New Living Translation, dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. I know that what enthusiasm they have for God, but it is misdirected zeal. Marugdog! Napaka-marugdog. Marami tayong mga kababayan. Marugdog! May nobina, may prayer, may panata, may pabasa. Marugdog yan. Hindi mo masama yan. Kaya lang sabi ni Paul, but it is misdirected sin. Verse 3, for they don't understand God's way of making people right or righteous with Himself. Refusing to accept God's way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. Sa atin, we're trying to keep our religion. Yun po ang kabaligtaran niyan, ang synonyms niyan. For Christ has already accomplished the purpose of which the law was given. Sa atin, sa mga Pilipino, kasi hindi naman tayo Hudyo eh. For Christ has already accomplished the purpose of which the religion has given to us. As a result, all who believe in Christ are made right with God. Period. Amen. Tagalog. Mga kapatid, ang mabuting kauluguran ng puso sa dalangin sa Diyos para sa Israel, maligtas sila. Pinatotohanan mo na sila may kasigasigan sa Diyos, ngunit ang kasigasigan nila hindi ayon sa lubos na kaalaman. Hindi nila alam katwiran ng Diyos pagkat sinisikap nilang may itatag ang kanilang katwiran, hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Ito sapagkat, basa! Ang hangganan ng utusan patungo sa ng lahat ng bang! That's the end of it. Hindi ka na mapagod. Kaya sabi ni Pablo, sabi ni St. Paul, sa ganoon ako'y masusumpungan sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng katwiran na ayon sa kautusan, kundi gusto ko, masumpungan ako sa Diyos, masumpungan ako kay Jesus na ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay basa, 1, 2, 3, gusto, ako magsasabi, gusto ko, masumpungan ako ng Diyos, basa, ang Amen. So lahat tayo, ganun. Gusto natin, masumpungan tayo na ang righteousness natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, sabi diyan, napako ako sa krus, nakasama ni Kristo. Tingin, nung pinako si Jesus, ikaw yung napako. Kasi si Jesus po, Diyos, na nagkatawang tao, wala siyang kasalanan. Kaya sa napako, dahil sa iyo at sa aking kasalanan, in-identify niya tayo. Siya na yung naging ikaw at ako. Kaya siya na yung napako. Napako ako sa krus, nakasama ni Kristo, gayon man ako'y nabubuhay. Ngunit hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay. Basa, 1, 2, 3. Ikinabubuhay
So yung buhay natin ngayon, binubuhay na natin sa pananampalataya ni Jesus. Hindi pananampalataya natin kay Jesus, kundi yung pananampalataya ni Jesus. Ibig sabihin, nabubuhay na tayo dahil kay Jesus. So, yung nagawa ni Jesus, yung natapos ni Jesus, ang lahat ng sakripisyo ni Jesus, doon na tayo nabubuhay. Hindi na sa atin, hindi na sa magagawa natin. Na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Ikaw, patay ka na. Tingin. Ikaw, sabihin mo sa katabi mo. Ikaw, sabihin sa katabi nyo. Ikaw, deads ka na. Deads. Ulit, sabihin mo sa kabila. Ikaw. Iduro mo. Sabihin ko, ikaw. You're dead. You're dead. Tapos sabi dyan ni Pablo, para malaman mo you're dead, sabi mo, you're crucified. O, sino na yung buhay mo? Si Jesus na. Amen. Hindi ka na ho nabubuhay, patay ka na. Kasi tinuturo yan, o patay ka na, o bakit nabubuhay ka pa, bakit nasusunod ka? Hindi ho, ganyan talaga yung tao. Pero pag alam mo, you're dead, and you live by the faith of the Son of God. Amen. So yan lagi isipin mo, habang nabubuhay ka, I am justified by faith, I am justified through Jesus Christ, what Jesus did, and then whatever prayer you have, papakinggan na ng Diyos. Amen. Amen po ba? O, tingin niyo po, pag matuwid na kayo, tingin, last. Ito na po ang last. This is the work of righteousness. Ito yung gawa ng righteousness. Ito yung gawa ni Jesus. The work of righteousness will be, basa, peace. And the effect of righteousness will be quietness and assurance forever. Sa Tagalog, ang bunga ng katwiran. Sino yung katwiran natin? So ang bunga ni Jesus, mabuting kalagayan, kapayapaan, at kapanatagan hanggang bukas, ngayon, at magpakailanman. Sa ang bagong Tagalog Biblia, at ang gawa ng katwiran ay kapayapaan, gawa ng katwiran ay katahimikan, ang gawa ng katwiran ay pagtitiwala kailanman. Tingin! Plus! Kapag nanampalataya kay Jesus, forever. Lagay mo sa isip mo, lagay mo sa puso mo, kahit ano pang nangyayari sa iyo, ano pang nakikita mo, ano pang nagagawa mo, ano pang hindi mo magagawa. Pag nanampalataya kay Jesus, you are forever forgiven. Pag alam mong forever forgiven ka na, di ba peace yan? Ay, salamat! Ha? Pagising mo, hanggang dulo, forgiven ka. Forever forgiven ka. Hindi ba payapa yan? Hindi ko kayo marinig. You are forever forgiven, forever righteous, forever justified. Kaya sabi, ang gawa ng katwiran, kapayapaan, katahimikan, at pagtitiwala kailanman. So you are at peace, quietness forever. This is the work of righteousness. This is Christ in you, the hope of glory. Amen po ba? So next week, part 2 of God Answered Prayers by Grace. Pinagpala po ba kayo? Tayo po ay manalangin. Taas lang po ang inyong kamay. Lahat ng may simptomas ng sakit sa inyong mga katawan, lahat kayo magaling na. Lahat kayo malusog na. Lahat ng mga barrier, lahat ng mga nagbablock sa isip nyo patungkol sa inyong kapatawaran, katwiran, at kabanalan, lahat yan ay tinatanggal ko sa inyong mga balintataw, sa inyong mga kaisipan. At dinideklara ko kayong lahat, banal, matuwid, pinagpala, pinatawad habang buhay. At dinideklara ko ang inyong buong pamilya
the gospel of Christ over all of your family, inside and out of your families. Gospel of Christ for every families of the Gospel of Christ Church, in the name of Jesus. And all the Gospel of Christ Church family are laborers, ministers, sharers of the Gospel of Christ. Lord, maraming salamat. Glory, glory, glory to you. And all signs, wonders, and miracles, Lord, I decree and prophesy every day, every week, every month of the lives of the Gospel of Christ family will be a miracle life, blessed life, healthy lives, follow after you now and forever. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen.